Good day. Today is July 27. Good day. Today is July 27, 2026. 112 years ago, may isang religion na na-register sa Pilipinas. July 27, 1914. Yun po ang Iglesia ni Cristo. Ito ay narehistro sa bansang Pilipinas sa pagsimula ng World War I. Ito ay hindi isang ordinaryong bagay para sa amin, dahil ito po ay katuparan sa hula na nakasulat sa Biblia. Ang Iglesia ni Cristo po ay isang organization na nakasulat sa Biblia, hinulaan sa Biblia. Bakit may hula ito? Kasi nung unang panahon, nung bumaba ang ating Panginoong Hesukristo, alam nating lahat na nagtayo siya ng kanyang iglesia. Ito ay tinawag na Iglesia ni Cristo. Sa Biblia nakalagay ito, Roma 16:16. Yung mga kaanib tinawag na Iglesia ni Cristo. Ang iglesia na ito, ang ulo ay si Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ulo ng iglesia. Sabi nga niya, itatayo niya ito sa ibabaw ng bato. Bakit itinayo ang iglesia? Dahil sa iglesia ipinapasok o idinaragdag ng Diyos araw-araw ang maliligtas. Kaya ganun ka-importante ang iglesia. Nung dumating na napako si Jesus sa krus, siya ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, patuloy ang Iglesia ni Cristo. Ngunit sa kasamaang palad, nagapi ito ng imperyo. Pinapatay yung mga apostol. Alam nating lahat ang istorya na yan. Kaya lang sa writer ng history, sila mismo ang gumagawa ng history. Sila din ang nagsusulat. May makita nga akong vlogger na ang mga Iglesia Katolika raw ay pinapatay. Siyempre sa mga writers yun. Pero kung titingnan mo yung pangyayari, kapag mayroong batas mula sa Iglesia Katolika at hindi mo sundin, i-declare ka nila na herehe, i-declare ka nila na filibustero, tapos ipapatay ka nila. Yun na yung lumabas yung Papal Tribunal, lumabas yung Inquisition. Nasa history lahat yan. So naubos yung unang mga iglesia ni Cristo. Pero may paunang salita na kasi ang Panginoong Diyos. Sinabi na may mga kaanib pa sa iglesia na wala sa panahong yun. Tatawagin pa lang sila. Yan nga, sinabi na sila'y nasa malayong dako, sa malayong panahon, sa mga pulo ng dagat. Ganun ang pagkasabi. So ang mga paunang hula na yun, nagkatotoo.
Kasi kung himay-himayin mo ang hula, ang mga pulo ng dagat doon ay tumutukoy sa bansang Pilipinas. Ang malayong dako, yun na yung malayong silangan. Alam nating Pilipinas is the only Christian nation sa lugar na yan, sa panahon na yun. So yun ang nangyari, lumabas ang Iglesia ni Cristo. Ang paglabas ng Iglesia ni Cristo ay hindi madaling bagay. Ito siya ay pinangunahan ng sugo ng Diyos sa huling araw na ito, si kapatid na Felix Manalo. Tapos hindi madali yung mga bagay na yun, kasi alam nyo, hindi naman mayaman si Felix. Wala siyang influensya sa mga politiko that time. Wala siyang maraming kakampi na mayayaman. So nagsimula ang iglesia sa wala talaga. Lahat ng mga ministro na kasama ni Felix, nagsimula sila sa hirap dahil ang iglesia noon binabato. Ayaw ng mga, siyempre, ng mga kumakaaway sa iglesia. Battles kasi yan eh. So wala tayong magawa niyan. Batuhin ka, laitin ka, nasa kanila yung lahat ng kapangyarihan, pero patuloy si Felix sa pangangaral hanggang sa umabot ng panahon. So hindi madali yung sa simula ng Iglesia ni Cristo dahil maraming kumakaaway nito. Tapos mayayaman, maimpluwensya, pero patuloy sa pangangaral si Felix kasi ang Diyos may pangako din sa kanya. So naitayo ang mga bahay-sambahan, sabi natin mga apa sa panahon na yun, pero patuloy silang sumampalataya hanggang sa dumating yung panahon na naging malaki na ang mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung tustusin ang tawag kapilya, ang alam ng sanlibutan kasi ng hindi Iglesia ni Cristo, kapag kapilya, maliit na simbahan yan. Kasi ang simbahan noon ng Iglesia ni Cristo ay maliliit man lamang. So kapilya ang tawag. Hanggang sa ngayon, yan ang terminong ginagamit. So ganon, mabilis ang pag-unlad. Kasabay ng paglago ng iglesia, yung pag-abot nito sa ibang bansa, dahil kasama ito sa sinabing hula sa Biblia. So hanggang ngayon, nasa 169 countries and territories na yan ang Iglesia ni Cristo. Patuloy sa pangangaral, patuloy sa pagtuturo ng kabutihan, ng katotohanan, sa kabila man ng paninira ng ibang grupo, ibang relihiyon. Sa panahon natin ngayon, nagkaroon ng malakihang nakawan. Walang religious group ang tatayo at sabihin kung ano ang katotohanan. Maaring bayad o maaring takot sila, pero ang Iglesia ni Cristo lumabas sa lansangan, sinisigaw ang katotohanan, naghahanap ng transparency, accountability, justice and peace para sa Pilipinas. Yan ang Iglesia ni Cristo. Walang kinakatakutan dahil utos ng Diyos na sabihin ang katotohanan. Kaya sa araw na ito, isang malaking event, isang malaking triumph para sa isang Iglesia ni Cristo, na makaabot kami ng 112 years.